Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig. Bago pa lamang po ang channel na ito at ngayon lang po ako mag-share ng mga sinulat ko. Ang iba po ay fictional o yung katang-isip at ang iba naman po ay hango sa totoong buhay, katulad na lamang po ng ating istoryang itatampok ngayon. Ang series po na ito ay naglalaman ng 3 stories at available po ito sa English at Tagalog narration. Ito po ay isang historical love story series. Sana po ay suportahan nyo ang aking mga akdang isusulat. Salamat po. 3 Muertes. Adios, mi amor. Naranasan nyo na bang umasa? Sabi nila, ang pag-ibig daw ay kayang maghintay. Ang kwento na ito ay patutunayan ang salitang pag-iintay para sa pagmamahal. Sa taong 1880, mayroong isang dalaga na namumuhay sa isang probinsya. Ang kaniyang ngalan ay Leonor. Isang dalaga na nag-iintay sa pagbabalik ng kanyang minamahal. Sa kabila ng distansya, hindi ito hadlang sa kanilang pagmamahalan. Sila ay nagpapalitan ng sulat upang kumustahin ang isa't isa. Ngunit isang araw, huminto sa pagpapadala ng mga liham si Jose. Ito ay nagpatuloy sa mga araw, buwan at taon ng pag-iintay. Dumating sa puntong si Leonor ay tuluyan ng nilamon ng duda at sakit. Napakarami niyang tanong sa kanyang isipan. Ako pa rin kaya ang kanyang minamahal? Kumusta ang kanyang kalagayan? Babalik pa nga ba siya? Isang araw, habang tahimik na nag-iintay si Leonor sa kanilang bintanang kapis, ay may dumaan na 2 binibini. Ito ay tila may pinag-uusapan na nakapukaw ng kaniyang atensyon. Oh, alam mo ba na si Jose ay tuluyan na naging isang pilibustero? Trinidor niya ang bayan at pati na rin ang kanyang minamahal. Wika ng isang dalaga. Shh! Mag-ingat ka sa iyong winiwika, sapagkat tayo ay nasa tapat lamang ng bahay ng kanyang iniirog. Pagsuway ng kanyang kasamang babae at sila ay naglakad na. Pumilis ang tibok ng puso ni Leonor. Agad siyang tumakbo pababa ng hagdan upang habulin ng 2 dalaga at baka sakaling masagot na ang kanyang mga pagkalito sa lahat. Ngunit ang kanyang ina, ang kanyang nadatnan, sinaway nito ang mga dalaga sa harap bahay. Lumapit ito sa kaniya at siya ay hinagkan habang hinahaplos ang kanyang buhok. O Leonor, anak ko, hindi karapat-dapat ang isang lalaking tulad niya sa isang dalagang katulad mo. Niloko ka niya. Niloko niya tayo. Banggit nito. Hindi ko po maintindihan. Sambit ni Leonor habang ito ay humahagulgol. Jose, kinamit lamang ni Jose ang impluwensya ng ating pamilya. Sa katunayan, tamo, siya ay isang ganap na pulibustero. Umiyak na lamang si Leonor hanggang lumipas ang 1 taon. Isang mayamang Ginoo ang bumisita sa kanilang tahanan. Ito ay nangako ng kayamanan at impluwensya sa pamilya ni Leonor. Kung ito ay pakakasalan niya. Wala na lamang nagawa si Leonor, ang kanyang ina na ang nasunod, sapagkat wala na siyang gana sa lahat. Hindi na niya maramdaman ni ultimo sakit o kasiyahan, ni hindi na siya makatugtog
ng paborito niyang instrumento. Pati ang pag-awit ay nalimot na niya. Siya ay tila nanakawan ng kaluluwa. Malaunan, sila ay nagpakasal at nagkaanak. Ngunit sa pangalawang pagkakataon na siya ay magluwal ay siya ang nanghina. Naramdaman niya na tila unti-unting nauubos ang kanyang natitirang oras sa mundong ito. Ang kanyang ina ay humahagulgol sa kaniyang tabi habang pinapanood nito ang unti-unting nalalapit na kamatayan ng anak. Ngunit isa lamang katagang paulit-ulit nitong inuusal. Patawad. Nagising si Leonor. Nabasang-basa ng pawis. Naramdaman niya ang sakit ng kanyang tiyan ay nawala na. At ang paligid ay madilim na tila ba'y takip sinim. Narinig niya ang mga yabag at lagabog ng pintuan nila. Sa kuryosidad ay sinundan niya ito. Ngunit ito ay ang kanyang ina na tila ay may tutunguhin. Sinundan niya ito at sila ay napadpad sa isang koreo. Ngunit bakit naman pupunta ang kanyang ina sa padalahan ng mga liham? Buenos dias, tanggapin mo ito. Ngunit iyong siguraduhin na wala itong butas. Sambit ng kanyang ina habang inaabot ang mga gintong pilak sa lalaki na tila ba'y may-ari ng koreo. Makakaasa po kayo. Ako po ay nagpapahalaga sa mga pangako. Ang bawat liham na manggagaling kay Jose ay hindi makakarating sa inyong anak. At tumawa ito. Mabuti, sapagkat ang aking anak ay karapat-dapat sa isang mayamang lalaki, hindi sa katulad niya. Sambit ng kanyang ina. Mukhang si Jose ay nagpapakabayani, ngunit ang pagpapakabayani ay may kapalit na kamatayan. Banggit ng lalaki. Ang paggalaban sa mga praile ay pagpapakamatay. Marapit na inisip niya ito bago siya magsulat ng mga libro ukol sa mga gawain ng praile. Dagdag pa nito. Umikot ang paningin ni Leonor at tila ba siya ay nabingi sa mga salitang kanyang naririnig. Ngunit biglang tumahimik ang paligid. Ang kadiliman ay napalitan ng isang lampara at narinig niya ang boses. Boses ng kanyang minamahal na kay tagal ninyang tinihintay. Tay Miss Leonor, nagsisinungaling ka lamang pasyano. Pinuksan ni Leonor ang kanyang mga mata at nakita niya si Jose. Ito ay nagsusulat ng panibagong liham sa kanyang mesa. Isang liham na para sa kanya. Nakita niya ang mga liham na marapat sana ipadadala ni Jose. Pepe, gumising ka. Nagsasabi ako ng totoo. Si Leonor na iyong inaakalang nobya mo pa ay kasal na kay Henry. Pagsigaw din ng kanyang kapatid na si Pasiano. Pupuntahan ko siya. Alam kong may paliwanag ang lahat ng ito. Sagot ni Jose habang hinahanda na nito ang mga gamit. Jose, kumalma ka. Hindi mo gugustuhin makita ng mga taong iyong muka, lalo ng lalaking iyon. Ipapapatay niya tayo. At lalo na, paano na lamang si Leonor? Siya ay buntis na, Jose. Dagdag pa ng kapatid nito. Sa pangalawang pagkakataon ay umikot ang kanyang paningin. Ngunit sa oras na ito ay hindi na dilim o boses ng kanyang minamahal ang kanyang nakita, kundi ang kanyang silid at ang agulgol ng kanyang ina. Nararamdaman niya ang hirap ng paghinga at bago pa siya malagutan ng hininga ay siya ay naghabilin sa kanyang ina. Ilibing niyo ako kasama ng mga liham ng aking tanging lalaking minahal, sapagkat wala na akong ibang hihilingin kundi makasama ang liham na naglalaman ng aming
Higit si Leonor at kanyang nakita muli sa kanyang mga alaala ang ngiti ni Jose at kanyang sinambit. Adios, mi amor. Sa ating muling pagkikita ay aking aawitin ang iyong paboritong kanta. Maraming salamat po sa mga tagapakinig. Sana po ay suportahan niyo ang aking channel para makapag-upload pa tayo ng iba pang istorya. Para sa inyo, kayo rin ba ay handang mag-intay sa ngalan ng pag-ibig? Comment down nyo lang below ang mga answer nyo and please support this channel. Thank you.